Happy Lord's Day. Masaya po ako na makita ang bawat isa sa inyo. Kapag nakikita po natin yung mukha ng ibang tao, tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo yung mukha. So nag-reveal ito ng at least dalawang bagay. So kanina, bago matapos yung lesson na equipping class, so nakita ko si Pastor Eric na umakyat. So nag-reveal yung mukha natin ng identity. Nung nakita ko siya, ay alam ko na, si Pastor Eric yun. At nung nakita niya ako dito sa harap, alam niya na ako ito. Ako ito. Sigurado naman kayo, di ba? Okay? But aside from a unique identity, yung mukha ng isang tao na haharapin natin, ay nagpapakita din sa atin ng kalagayan or ano ba yung status ng relationship natin doon sa tao na yun. So, halimbawa, kung ikaw ay may asawa, tapos pag uwi mo sa bahay ay nakangiti ang asawa mo sa iyo, it's good. Okay. Maliban na lang kung nagkukunwari lang siya. O kung pagpunta mo sa bahay, tapos kahit anong bati mo sa asawa mo ay hindi ka tinitingnan, o kaya kung tiningnan ka, pero mayroong kakaiba sa facial expression niya, alam mo may problema. Diba? Ganun din sa mga bata. Kapag pag-uwi ninyo sa bahay, babalita ninyo sa parents ninyo na maganda yung grades ninyo, tapos nakangiti sila, okay, masaya yung nanay ko sa akin. Pero kapag meron kayong ginawang kasalanan, tapos nakita ninyo yung mukha ng nanay ninyo na nakasimalmal, sana naman, di araw-araw, ganun yung nakikita ninyong mukha, alam niyo na there's a problem. At mahirapan ka na lumapit sa kanya, merong fear. And so, sa atin ng mga tao, merong malaking kina-communicate yung pagmumukha ng isang tao. And so, in a similar way, kapag binabanggit yung mukha ng Diyos sa Biblia, alam natin na wala naman siyang mukha na katulad natin ng mga tao. Pero nagpapakita rin ito ng unique identity ng Diyos at ng relationship status natin sa Kanya. So kapag sinasabi sa Bible na the face of the Lord is shining upon us, ibig sabihin, merong magandang relationship status na na-enjoy natin sa Diyos. Pero kapag yung galit ng Diyos, yung sasalubong sa atin, ibig sabihin, meron tayong malaking kasalanan na kailangang harapin natin at kailangan parusahan tayo. Pero syempre, when we talk about yung mukha ng tao, mukha ng Diyos, merong malaking pagkakaiba. Yung pakikitungo ng Diyos sa atin ay, in a way, may similarity sa the way we treat other people. Pero malaking-malaki ang pagkakaiba. Kung paano natin tinatrato yung asawa natin, kung paano natin tinatrato yung anak natin, kung paano natin tinatrato yung ibang tao, kung paano tayo makitungo, lalo na sa mga tao na nakasakit at nagkasala sa atin, ibang-iba ang Diyos. So kaya, sobrang crucial yung pinag-aaralan natin ngayon sa Exodus. Sa mga hindi po nakakasubaybay, nandito tayo sa journey sa Exodus ng 3 chapters, Exodus 32, 33, and 34. At nakita natin yung significance na bago yung 32 ay yung instruction sa tabernacle, sa pagpapagawa ng tabernacle, 25 to 31. And then 35 hanggang 40 ay yung construction ng tabernacle. So at this point, ay kailangan maalala natin na mahalagang-mahalaga sa Diyos na yung presensya niya ay mamalagi sa kalagitnaan ng Israel. And ang intensyon ng Diyos, ang mataas na hangarin ng puso ng Diyos, is to have this intimate relationship with His people. At yun ang dahilan kung bakit niya iniligtas yung mga Israelita sa pagkakailipin sa Ehipto. Not just for them to have a good life, but a good relationship with God. Pero nagkaroon ng problema. Diba? Alam natin yung story sa chapter 32. Na yung pakikipagtipan ng Diyos sa kanila ay sinira kaagad nila. Anong ginawa nila? Sumamba sila
sa pamamagitan ng gintong baka. Sinamba nila, yung ginawa nila, na gintong baka. So sa paggawa nun, nagrebelde sila sa Diyos, nagtaksil sila sa tipan nila sa Diyos. So, kaya muntikan nang ibagsak ng Diyos yung bagsik ng galit niya, napapatay sana sa kanila. Pero buti na lang na magitan si Moises. Kaya hindi tinuloy ng Diyos na lipulin sila. And then, at the end of chapter 32, ay nakita natin na nagmakaawa ang Diyos. Nagmakaawa si Moises sa Diyos na patawarin yung mga Israelita. Pinatawad naman sila ng Diyos, pero nandun pa rin yung consequences ng kasalanan nila. Nagpadala ang Diyos ng salot sa kanila na hindi natin alam kung gaano karami namatay. Pero at least, 3,000 yung namatay sa kanila. Pero at the end of chapter 32, nakita natin ang laki ng kasalanan ng mga Israelita laban sa Diyos. Anong mukha yung maiyaharap nila sa Diyos? Pero sa kabila ng lahat ng ito ay nangingibabaw pa rin ang laki ng awa ng Diyos para sa kanila. Sa chapter 33, na nakita natin last week, ay sinabihan ng Diyos si Moises na, okay, maglakbay na kayo, pumunta na kayo sa promised land, pero hindi ko kayo sasamahan. And then, nakita din natin kung paanong si Moises lang yung nakaka-enjoy ng presence ni God. Naalala niyo yung tent of meeting na ginawa sa labas ng kampo, doon nakikipagtagpo si Moises, na nakipagkita siya sa Diyos face to face, na parang isang malapit and best of friends. Pero si Moises lang yung nakaka-enjoy noon. So, kapag yung mukhaan face to face with God, nag-indicate yun na yung pabor ng Diyos ay na kay Moises. Kaya malakas ang loob ni Moises na humiling sa Diyos sa panalangin. Sabi niya sa Diyos, please show me your ways. Sabi ng Diyos sa kanya, ay, sige, sasamahan kita. I will give you rest. Pero malakas yung loob ni Moises na sabihin na kung ako lang yung sasamahan mo at hindi mo sasamahan itong lahat ng mga Israelita, mabuti pa na dito na lang kami at hindi na kami aalis. And because of that intercession, sinabi ng Diyos kay Moises, okay, sasamahan ko kayo. Pero hindi pa rin nakontento si Moises sa sagot ng Diyos. He wants more of God. Ano yung huling prayer na narinig natin galing kay Moises? Sabi niya sa verse 18, please show me your glory. And sabi ng Diyos, okay, I will show you my glory, pero hindi mo makikita yung mukha ko. You'll see something of God, pero hindi yung buong-buo ng pagka-Diyos ng Diyos. Nakita niyo yung pattern dito sa Exodus 32 hanggang 34, 3 R, rebellion, dahil sa kasalanan nila sa Diyos, they deserve the wrath of God. Rescue, ang Diyos yung nag-provide ng way para maligtas sila sa pamagitan ni Moises, sa intercession ni Moises. And then, yung pangatlong R ay restoration. Restoration. Na makita natin kung paanong gagawin iyon ng Diyos sa chapter 34. And then, leading sa chapter 35 hanggang 40, yung building ng tabernacle, bababa yung presensya ng Diyos sa kalagitnaan nila, may enjoy ng buong Israel. Pero at this point, yung ginagawa ng Diyos ay particular, specific muna kay Moises. So, dun sa unang bahagi ng chapter 34, so makita natin dito sa chapter 34, kapag nakita natin yung ginagawa ng Diyos, mapapansin natin yung similar way kung paano nakikitungo ang Diyos sa atin. Pero, mapapansin din natin na yung pakikitungo sa atin ng Diyos na much, much greater kaysa sa nakita natin dito sa story na ito. So, yung unang bahagi nito, verses 1 to 9, ay tungkol sa revelation of God's name to His people. Ito yung sagot ng Diyos sa prayer ni Moises. Please show me your glory. Ito yung answer ng Diyos. So yung glory sa Hebrew ay kabod. Na literally ang ibig sabihin ay bigat. Weightiness. So tumutukoy ito sa
bigat ng kung sino talaga ang Diyos. Hindi ordinaryong bagay kapag makikipagkita ka sa Diyos. Hindi ordinaryong bagay kapag kinakausap ka ng Diyos. And what we're doing at this hour is no ordinary thing kapag sumasamba tayo sa Diyos. So kaya bago gawin yon, pinaganda muna ng Diyos si Moises. Sabi niya, okay, kailangan palitan yung 2 tapyas ng bato na nasira, na kinasusulatan ng 10 Commandments. Sabi niya sa verse 1, tumapyas ka ng 2 batong tulad ng una, at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas na batong binasag mo. So yung binasag na bato na kinasusulatan ng 10 Commandments ay nag-i-indicate ng nasira na relasyon ng mga Israelita sa Diyos. Kung number 1, number 2 na commandments ang sinuway nila, kahit isa lang yung sinuway nila sa utos ng Diyos, ay sinira na nila yung lahat ng utos ng Diyos. You remember James chapter 2 verse 10? Na yung lumalabag sa isang utos man lang ng Diyos ay lumabag sa kabuuan ng kautosan ng Diyos. Pero, mamasin natin dito na sino yung sumira doon sa kasunduan? Yung mga Israelita. Pero, sino yung nag-i-initiate para mabuo ulit yung kasunduan o yung tipan? Walang iba kundi ang Diyos. Sabi niya, isusulat ko. Ang Diyos yung nag-initiate ng renewal. Our God is a covenant-renewing God. Hindi niya sinabi na ayusin muna ninyo yung sarili ninyo. Patunayan muna ninyo yung sarili ninyo. And then, magkakaayos tayo. No. Hindi sinabi ng Diyos na ayoko na. Tama na. Sobra-sobra na kayo. And this is good news for us. Di ba paano kung aayawan na tayo ng Diyos? Marami sa atin nagkasala big time. Paano kung inayawan na tayo ng Diyos? Paano kung sinukuha na tayo ng Diyos? So, bago mangyari yung sinasabi ng Diyos, kailangan, sabi niya kay Moises, na kinabukasan, gumayak ka, pumunta ka sa tuntok ng Mount Sinai para iharap yung kanyang sarili sa Diyos. Hindi doon sa tent of meeting, pero yung venue kung saan nandun siya previously for 40 days. At binigay ng Diyos yung unang 2 tapyas ng bato. And then sabi dito ng Diyos na mahigpit yung bili niya, huwag kang magsasama ng kahit sinong tao. Tapos walang mga hayop na lalapit dito sa bundok. And delikado sa kanila, of course. So, kung ano yung inutos ng Diyos na gawin ni Moises, ay yun naman yung ginawa niya. So, maaga siyang umakyat ng bundok, tapos dala-dala niya yung 2 tapyas ng bato. Yung sabi sa verse 4. And then, pagkatapos ng paghahanda na yon, ay, ito na. Ito na yung sagot ng Diyos ay pinangako niya dun sa sagot niya sa prayer ni Moises. Di ba sabi niya sa verse 19, I will make all my goodness pass before you and proclaim before you my name, Yahweh. And kung ano sinabi ng Diyos, yun yung gagawin niya. It's not surprising. We must not be surprised kapag sumasagot ang Diyos sa prayer. We must not be surprised kapag tinutupad ng Diyos yung pangako niya. Dahil yun ang Diyos. Hindi niya pwedeng sirain yung sinabi niya na gagawin niya. Hindi katulad ng bawat isa sa atin. Verses 5 to 7. Si Yahweh ay bumaba sa ulap, tumayo sa tabi ni Moises, at binanggit ang kanyang pangalan, Yahweh. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh. Literally, si Yahweh, si Yahweh. May pag-uulit for the sake of emphasis. Si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit, patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamahan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Kapag makikipagkita ka sa Diyos, di ba, this is an extraordinary experience. Hindi ito first time na experience si Moises. Naalala niyo yung burning bush? Exodus 3. And then sa Exodus 24, nung nandun siya sa unang beses sa tuktok ng bundok for 40 days, na nagkaroon siya ng experience of the glory of God. Pero, pansinin niyo at this point, hindi na-emphasize dito ang anumang
visual experience, or emotional experience. Ang emphasis dito ng pagpapakita ng Diyos kay Moises ay sa pamamagitan ng verbal experience. Kung ano yung narinig niya na salita ng Diyos tungkol sa Diyos. Kaya mayroong emphasis sa simula, Yahweh, Yahweh. Na makita niya na ang matatanim sa isip niya ay yung pagpapakilala ng Diyos kung sino siya. Kung sino ang Diyos sa pagka-Diyos ng Diyos. Na kapag marinig ito ni Moises, kapag marinig natin, ma-realize natin na wala talagang katulad ng Diyos. And in comparison, sa mga Diyos-Diyosan na kinakapitan natin, sa pera, sa ibang tao, sa security, nakala natin na enjoy natin sa mundong ito, walang katulad ng Diyos. It will make our worship of idols really, really foolish. Kapag nakita natin talaga kung sino ang Diyos. Merciful, mahabagin. At awa ang Diyos sa kalagayan natin. Dahil sa kasalanan natin, nararapat na ibagsak ng Diyos yung galit niya, pero because of His mercy, nananatili tayo na buhay ngayon. Gracious, mapagmahal, matulungin, mapagpala. Ito yung kabutihan ng Diyos na ibinigay niya sa atin, kung yung mercy ay hindi niya binibigay sa atin yung nararapat na ibigay sa atin. Yung grace naman ng Diyos ay binibigay niya sa atin kung ano ang hindi nararapat sa atin. And every good thing that we enjoy ay dahil lang sa biyaya, sa grasya ng Diyos. Slow to anger. Hindi madaling magalit. Ibig sabihin, mahaba ang pasensya ng Diyos. Nagagalit ang Diyos, of course, sa kasalanan. Pero hindi katulad ng mga tao na bigla-bigla na lang sumasabog or uncontrollable yung galit. Pero kapag nagagalit ang Diyos, andun yung kanyang kabanalan, andun yung kanyang katuwiran, andun yung kanyang katarungan, and hindi niya, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na tumalikod at magsisi sa ating mga kasalanan. Abounding in steadfast love and faithfulness, sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan. Sagana, ibig sabihin, hindi barya-barya kung magbigay ang Diyos. Steadfast love, sa Hebrew, hesed. Tumutukoy sa faithfulness ng Diyos, sa kindness ng Diyos, sa goodness ng Diyos na nakatali dun sa covenant na meron siya sa atin. Itinali ng Diyos yung kanyang sarili sa atin. So yung ibig sabihin ng hesed. Na lahat ng gagawin ng Diyos is because of His faithfulness to that covenant. Diba? Hindi tulad ng maraming mga mag-asawa na, yes, mahirap ang buhay mag-asawa. Pero maraming mag-asawa ang dali-dali nilang sinusukuan yung relasyon nila. Pero sa Diyos, mapagkakatiwalaan natin, makakapitan natin yung katapatan ng Diyos sa atin. Keeping steadfast love, hesed ulit, loyal love, for thousands. Sa libo-libo, hindi lang sa libo-libong tao. Pwedeng tumutukoy ito sa libo-libong henerasyon. Hindi lang sa dami ng tao, kundi sa haba ng pagmamahal at katapatan ng Diyos. The steadfast love endures forever. Paulit-ulit yan sa Psalm 136. Forgiving iniquity and transgression and sin. Hindi tulad natin ng mga tao na pinapatawad lang natin yung mga kasalanan na gusto nating patawarin. Pero kapag sobra na, kapag sobrang sakit na, kapag marami na, pero ang Diyos, sabi niya dito, pinapatawad niya kasalanan, kasamaan, pagsuway, kahit gaano kagrabe, kahit gaano karami. Our God is a forgiving God, who will by no means clear the guilty. Paparusahan pa rin ng Diyos may kasalanan. Ano yun? Kala ko ba nagpapatawad ang Diyos? Pero bakit paparusahan niya may kasalanan? So ibig sabihin, kapag nagpatawad ang Diyos, hindi pwede na hindi mapaparusahan yung kasalanan. Hindi niya basta-basta isinasantabi yung kasalanan na para bang baliwala. Kailangan merong magbayad. Kaya merong atonement. Kaya we are justified. Dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Nung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Kaya tayo pinatawad, itinuring tayo ng Diyos na matuwid, bagamat tayo ay makasalanan, dahil si Kristo ay tinuring na makasalanan, ipinako siya sa krus, inako yung pot ng Diyos na narapat para sa atin. That's the gospel. Visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and fourth generation. Hindi ibig sabihin na, unfair naman ng Diyos. Bakit paparusahan niya yung mga bata, yung mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang magulang? Ang sinasabi dito, yung epekto ng kasalanan is a warning for us
na anumang kasalanan natin ngayon ay nagpapatuloy sa mga susunod na henerasyon. At paparusahan ng Diyos ay yung mga anak natin na nagkakasala, hindi dahil sa kasalanan natin, kundi dahil sa kasalanan din na ginawa nila, na namana nila sa kanilang mga magulang. So, ito yung pagpapahayag ng Diyos kung sino siya. Ito yung glory ng Panginoon. Ito yung bigat ng pagka-Diyos ng Diyos. At kung sino yung Diyos dito sa Exodus 34, ay siya pa rin yung Diyos hanggang ngayon. Diba, nagpapakita ito sa atin na sometimes we are expecting na magkaroon tayo ng extraordinary experience kapag sasamba tayo sa Panginoon. Sometimes we're looking for, sana ma-enjoy din natin yung na-enjoy nila Moises na mayroong mga supernatural, spectacular display of the glory of God. Pero we fail to realize, katulad ng ginagawa dito ng Diyos, na every time, kahit sa ordinaryong pagkakataon na ipinapahayag yung salita ng Diyos, sinasabi sa atin yung tungkol sa pag-ibig ng Diyos, sa katarungan ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos, sa katuwiran ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, we are seeing the glory of God. At nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa tuwing naririnig natin ang tungkol kay Kristo at sa ginawa ni Kristo para sa atin. Because Christ is the radiance of the glory of God. Diba kapag naririnig natin ay pinapangaral si Kristo, yung katarungan ng Diyos ay katarungan ni Kristo. Yung pagmamahal ng Diyos ay pagmamahal ni Kristo. Yung pagkapatawad ng Diyos ay pagkapatawad ni Kristo. Yung bagsik ng galit ng Diyos ay bagsik din ng galit ni Kristo. Dahil si Kristo at si Yahweh ay isa. So, we see the glory of Yahweh when we see Jesus. Every time we hear the gospel, every time we preach the gospel, kahit sa mga kaibigan natin ng mga unbelievers, ipinapakita natin sa kanila. And we're praying that the Holy Spirit will really open our eyes para makita natin, ito yung kagandahan, ito yung kaliwanagan, ito yung karangalan, ito yung kaluwalhatian ni Kristo. 2 Corinthians 4:6. Ito yung kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Nakikita natin ang mukha ng Diyos kapag nakikita natin ang mukha ni Kristo. Nakikita natin ang mukha ni Kristo kapag naririnig natin ang salita ni Kristo. And so, kapag nakikita natin yung liwanag na pinapakita natin sa atin ng Diyos, how do we respond? Katulad din ni Moises. Pagkarinig niya na yun, ang ginawa niya? Verse 8, mabilis na lumuhod si Moises at sumamba kay Yahweh. Kapag nakikita mo kung sino ang Diyos, in comparison doon sa gintong baka na sinamba nila, bakit sila babalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? Kapag nakikita natin kung gaano kadakila ang Diyos, gaano kalaki yung pagmamahal ng Diyos, gaano ka walang hanggan yung pagpapatawad ng Diyos sa atin, bakit pilit na hahanapin natin yung pagmamahal na yon, yung kabutihan na yon sa mga tao na itinuturing natin na kapalit ng Diyos sa buhay natin? And so because of that favor, mayroong boldness si Moises na mag-pray, lumapit sa Panginoon. Sabi niya sa verse 9, kung talagang kinalulugdan niyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami, kahit na pumatigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Alam ni Moises, ngayong response ng Diyos sa prayer niya, sa request niya, ay hindi nakadepende kung matigas pa ba ang ulo ng mga Israelita o titinunan sila. Hindi rin ito nakadepende sa karakter ni Moises na nananalangin sa Diyos. Ito ay nakadepende sa karakter ng Diyos. Merong pabor na na-enjoy si Moises sa Diyos because our God is merciful and gracious. Merong pagpapatawad na maasahan si Moises sa Diyos dahil ang Diyos ay nagpapatawad. Maasahan niya na sasamahan sila ng presensya ng Diyos at ituturing sila ng Diyos na kanyang kayamanan, not because they are worthy, hindi dahil sila ay mas mabuti kaysa sa ibang lahi, but because God is altogether worthy. And tayo rin, hindi lang maliit ang kasalanan natin sa Diyos. Big time yung mga pagkakasala natin sa Diyos. Hindi lang minsan, kundi maraming beses.
At sa kabila ng maraming kabutihan niya sa atin, sa kabila ng siya mismo ay nagbigay ng buhay na na-enjoy natin, sa kabila ng mga pagpapala na ibinubuhos niya sa atin, nakuha pa natin na magtaksil laban sa Diyos. So kailangan maayos yung nasirang relasyon natin sa Diyos. Dahil kung hindi maayos yon, malalang trahedya o kapahamakan yung sasapitin natin. Pero paano maayos yung relasyon na yun? I just promise to do better next time. Lord, magpapakatino na po ako. Lord, pagbubutihan ko na po. Lord, magsisikap po ako. And we still entertain yung foolishness of thinking na meron tayong magagawa para maayos yung nasirang relasyon natin sa Diyos. Pero kung kilala natin yung Yahweh na nagpakilala dito kay Moises, maiintindihan natin, mai-realize natin na kung maayos man yung relasyon natin sa Diyos na nasira, kailangan ang Diyos ang gumawa ng paraan. Dahil kung hindi maayos. So ito yung ginawa ng Diyos. Sa second part nitong chapter 34. Ito yung pinakamahabang section dito. Mula verse 10 hanggang verse 28. It's about the renewal of God's covenant with His people. Hindi yung mga Israelita yung nag-initiate na magkaroon sila ng renewal of vows. Ang Diyos yung nag-initiate nito. Hindi ito bagong covenant. This is a renewal ng covenant na sinira nila. Kung mapapansin ninyo yung lahat na nakasulat dito, ng mga sinabing gagawin ng Diyos, sinabi ng Diyos na dapat nilang gawin yung obligations nila sa covenant, walang bago. Sinabi na ito ng Diyos sa mga nakaraang chapters. Sabi ng Diyos, "Behold, I am making a covenant. Makikipagkasundo akong muli sa bayang Israel." And we cannot help but compare yun ang nangyayari dito sa pinakamalapit na relasyon ng dalawang tao. And I'm referring to the marriage covenant. Yung parang mag-asawa. Yung mag-asawa na kinasal sila, nagkaroon sila ng wedding vows. Sumpaan sa isa't isa. Itong gagawin ko. Mamahalin kita habang buhay. Magtatapat ako sa iyo habang buhay. For richer, for poorer, for in sickness or in health, for better or worse, till death do us part. Pero meron nangyaring malaking problema sa relasyon nila. Nagkahiwalay silang mag-asawa. Pero, nagkabalikan sila. At sa pagkabalikan nila, nagkaroon sila ng renewal of vows. Yung renewal of vows, sinabi nila kung ano rin yung sinabi nila nung una. Okay, walang revision. It's just a restatement ng commitment nila sa isa't isa. Sa parte ng Diyos, ano yung pangako niya? Sabi niya sa verse 11, "Sa harapan nilang lahat ay gawa ako ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig." Verse 10. Kahit kailan. Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. It's the same commitment. Hindi nagbabago yung pangako ng Diyos. Na ipapakita niya yung great power niya at work simula pa nung nandun sila sa Ehipto hanggang sa buong paglalakbay nila sa disyerto hanggang makarating sila dun sa Canaan. Sa parte naman ng Israel, ano yung kailangan nilang gawin? Verse 11, "Sundin ninyo ang mga iniuutos ko ngayon." At ano naman gagawin ng Diyos? Dahil doon, verse 11 pa rin, "At papalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amoreo, Cananeo, Heteo, Perseo, Hivita, at mga Jebuseo." This is a renewal ng covenant. Yung sa sumunod na part, sinabi ng Diyos, na this covenant is an exclusive covenant. Like yung marriage covenant. Anyone na pumapasok sa kasalan ay nagbibitaw ng sumpa na this is an exclusive relationship. Na kapag pinasok mo yung kasal, you made yung wedding vows, binubuksan mo yung puso mo para sa asawa mo, sinasaluduhan mo naman yung puso mo para sa ibang lalaki at babae. Kaya sabi ng Diyos, para sa kanila, na verse 12, na huwag silang makikipagtipan sa mga tao sa Canaan. Sabi niya,
yung covenant ninyo sa akin lang. This is an exclusive covenant. Kapag gagawin ninyo iyon, susuwayin ninyo iyon ang magiging patibong na ikakapahamak ninyo. Sa chapter 23, sinabi niya na yan. So, ano dapat nilang gawin? Kapag magiging patibong, kasi sasamba sila sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga tao sa Canaan. So, sa halip na sambahin yun, anong kailangan nilang gawin? Verse 13, sirain, durugin, ibuwal. They need to declare an all-out war against idolatry. Na gawin ang lahat ng dapat gawin para hindi matangay yung puso nila palayo sa Diyos. Itong isang reason bakit sila pinagbawalan ng Diyos na mag-asawa ng ibang lahi. Not because God is against interracial marriage, but God is against interfaith marriage. Na yung dalawang tao na may magkaiba, magkasalungat na pananampalataya ay pagsasamahin mo sa isang kasalan. God is against that. Bakit? For our good. Sabi niya sa verse 16, baka mahikayat sila ng mga ito na maglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So nakita natin dito yung zeal. Yung passion ni God sa covenant na ginagawa niya for Israel. Bakit ganon? Bakit ganun kahigpit ang Diyos? Bakit sobrang stricto naman ang Diyos? Because that is consistent kung sino talaga yung Diyos. Sabi sa verse 14, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat ako si Yahweh ay mapanibughuing Diyos. Sabi sa English, His name is jealous. He is a jealous God. Sinabi na ito sa Exodus 20, doon sa second commandment. And of course, sa atin, medyo negative yung connotation kapag pinag-usapan jealousy. Di ba? Kapag yung asawa ninyo may pinagsiselosan na ibang lalaki, ibang babae, napaka-seloso naman. Selosa naman ang asawa. Of course, merong negative aspect yung jealousy. Pero kapag pinag-usapan natin yung jealousy about God, syempre walang negative aspect yung jealousy ng Diyos. Dahil yung jealousy na yon ay yung zealousness ng Diyos, yung masidhing damdamin ng Diyos na hindi lang maprotektahan yung relasyon natin sa Diyos na sa akin ka lang. Hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Because God wants to do everything for our good. Pero unang-una, primarily, yung jealousy ng Diyos is not yung sa relationship natin sa Kanya. That's secondary. Yung primary na zeal or passion ng Diyos is for His own glory. Kapag tayo natangay sa ibang Diyos-Diyosan, niyuyurakan natin yung pangalan ng Diyos. Bakit? Kasi, think about this. Kapag meron kang pahalagahan na ibang tao, ibang bagay ng higit sa Diyos, anong sinasabi mo? Merong mas higit sa Diyos. Merong mas malaking magmahal kaysa sa Diyos. Merong mas mabuti pa kaysa sa Diyos. Merong mas malaking kagalakan ang mapupunta sa akin kaysa sa Diyos. And that's blasphemy. Nilalapastangan natin yung pangalan ng Diyos every time we commit idolatry. Kaya dito sa verses 17 to 26, mahaba ito. Kung titingnan ninyo, inulit lang ng Diyos yung ilang mga instructions na sinabi na niya dati tungkol sa pagsamba sa Kanya. Kung bibilangin ninyo, 10 utos din yung nakasulat dito. In a way, representing lahat ng sinabi na ng Diyos na kautusan. Unang-una, verse 17, huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosang metal at sasamba sa mga ito. Yun nga yung ginawa nila sa chapter 32, doon sa golden calf. Kaya yun yung inuna ng Diyos. Meron din tungkol sa Feast of the Unleavened Bread, pati yung consecration ng firstborn ng tao na hayop sa verses 18 to 20. Sinabi niya na yan sa chapter 13, chapter 15, chapter 23. Tapos meron tungkol sa pagpapahinga sa verse 21. Sinabi niya na yan sa 10 Commandments, Exodus 20. Then yung Feast of Weeks at Feast of Ingathering sa verses 22 to 23, na parehong-pareho din ng 23 verse 16. Then yung instruction tungkol sa Passover sa verse 25, na binanggit na sa chapter 12 at chapter 23. Then yung pagbibigay ng offering, yung pagbabawal sa paglalaga ng tupa o ng batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina, hindi natin maintindihan kung ano ibig sabihin na malamang ay may kinalaman sa
religious ritual sa Canaan na part of their fertility rites. Maybe, binanggit na yan sa chapter 23. So, hindi ko na isa-isahin na ipaliwanag yung bawat isa na utos dyan. Gusto ko lang i-emphasize. Gusto ko lang mapansin natin na itong mga ibinigay na utos ng Diyos sa renewal of the covenant ay pareho din nung nauna niyang sinabi. Hindi niya minodify na sinabi na, kung hindi ka titigil sa pambabae, diba, isang asawa, okay na din. Basta huwag tayo mag-away. Basta tuloy mo lang yung sustento sa ating pamilya. That's not a commitment sa covenant. Pero ang Diyos, alam ng Diyos na madali silang sumuway. Doon sa command na, you shall have no other gods before me. Pero hindi minodify ng Diyos, hindi ni-revise ng Diyos, hindi nagbabago yung standard ng Diyos. Ang ginagawa pa dito ng Diyos, nagbibigay pa siya ng mas maraming assurances na nakabatay doon sa pangako niya para matulungan sila na tumupad sa mga ipinag-uutos niya. Look at verse 24, doon sa gitna ng mga utos na yun. Kapag napalayas ko na ang mga taong darat ninyo at lubusan na ninyong nasakop ang kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na kayo ihaharap sa akin. Sinabi niya na yan sa chapter 23, verses 27 to 30. Pinapaalala ulit ng Diyos sa kanila. Pinapaalala sa kanila ng Diyos na kung kayo ay magiging committed sa pagsamba sa akin, makakasigurado kayo, makakatiyak kayo na ang Diyos merong unwavering commitment to protect them. Na walang makakahadlang sa pagsamba nila sa Diyos. Ang tanging nakakahadlang sa atin sa pagsamba sa Diyos ay hindi ang Diyos, kundi ang sarili natin. O yung hinahayaan natin ibang bagay na makahadlang sa atin sa pagsamba sa Diyos. And so, nagtapos yung second part na ito, na pareho lang din, nung unang covenant ceremony. Sinabi ni Yahweh kay Moises sa verse 27 na isulat niya yung words of the covenant. Tapos, ang gagawin naman ng Diyos, siya yung susulat ng 10 utos. Doon sa 2 tapyas ng bato. Yun din yung ginawa ng Diyos. Doon sa unang version ng 2 tablets ng 10 Commandments. And then, ilang araw si Moises doon sa bundok. Sabi sa verse 27-28. 40 days and 40 nights. Katulad lang din nung una. Hindi siya kumakain, hindi siya umiinom, pero hindi siya nagkakasakit, hindi siya namamatay, dahil presensya, salita ng Diyos ang bumubuhay sa kanya. So, anong point ng lahat ng pag-uulit na ito? Lord, sinabi mo na yan dati, bakit inuulit mo pa ngayon? Kapag ang nanay mo, mga bata, makinig kayo. Kapag ang nanay ninyo nag-utos sa inyo, tapos maya-maya inulit na naman yung inutos sa inyo, pagkatapos ikatlong pagkakataon, ikapat na pagkakataon, inulit na naman. Anong sinasabi ninyo sa nanay ninyo? Hindi nyo man sinasabi, natakot kayo siguro, pero iniisip niyo. Napakakulit naman ng nanay ko. Maybe. Pero ano yung mas tamang dahilan? Hindi ka kasi nakikinig. Hindi ka kasi sumusunod. At mahalaga yung inuutos sa'yo. Kapag may inuutos naman sa'yo, hindi mo sinunod, tapos hindi na inuulit, ibig sabihin, hindi naman pala mahalaga. Pero inuulit ng Diyos kasi importante ito sa Diyos. Inuulit ng Diyos kasi matigas ang ulo ng mga Israelita. Inuulit ito dahil nagpapahayag ito ng puso ng Diyos. Yung laki ng puso ng Diyos para sa ating mga makasalanan. And may isang araw, I was just reflecting. Dito sa covenant ng Diyos sa Israel. Marami sa atin dito may asawa. In sa 20 years of marriage niyo, or 25 years, or kahit 15 years, meron kayong marirecall na season na sobrang hirap ng pinagdaanan niyo. Siguro, sobrang laki ng kasalanan na nagawa ng asawa ninyo sa inyo, o kayo sa asawa ninyo. Balik ka dun sa past, before kayo ikasal.
kung bago kayo ikasal, bibigyan ka ng Diyos ng kopya ng future na itong mangyayari sa inyo. Ito yung pag-aawayan ninyo. Ito yung ikasasama ng loob mo. Itutuloy pa ba ninyo yung kasal? Cancelled na to, cancelled. Kahit may catering na, kahit malaki na yung binayad, no. God knows everything. Alam ng Diyos yung future. Alam ng Diyos na susuwayin ng mga Israelita. Yung mga utos na binigay niya, kahit gaano kalinaw, kahit gaano kaklaro. Pero pinasok pa rin ng Diyos yung relasyon na yun. Do you not see the heart of God? At sa renewal ng covenant na ito, alam din ng Diyos kung ano mangyayari pagkatapos nito. Hindi nagbabago ang Diyos. Pero yung puso ng Israelita, alam ng Diyos, hindi rin nagbabago sa tigas ng ulo nila. Pero nirenew pa rin ng Diyos yung covenant niya sa kanila. Pero kahit ilang covenant renewal pa yung mangyari, kahit paulit-ulit na seremonya yung gawin nila, kahit paulit-ulit pa silang mangako sa Diyos, this time, thank you for giving us a second chance, pagbubutihan na po namin. Promise. Cross my heart. What effect? Walang epekto. Kulang pa rin. So, paano na yun? Ano yung solusyon? Wala dito sa story. Yung solusyon. Nasa Diyos pa rin yung solusyon. Pinapakita dito ng Diyos na hindi lang basta renewal ng covenant yung kailangan. Nasa old covenant pa rin sila. Kailangan ng new covenant na higit na mas mainam sa old covenant. Ito yung sinabi ni Prophet Jeremiah, ng Diyos to Prophet Jeremiah, sa chapter 31, na ipinangako ng Diyos na gagawin niya. Sabi niya sa verse 31, hindi ito tulad ng covenant niya sa kanila sa Exodus. Verse 32, bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang tipang ito. Kaya paulit-ulit ko yung ginagamit yung illustration ng marriage covenant sa pinag-uusapan natin. Kasi hindi na sinabi ng Diyos. It really illustrates our covenant with God. But this time, sinabi niya na He will do something greater. Sa Old Covenant, nakasulat sa bato yung utos ng Diyos. Pero sabi sa Jeremiah 31:33, itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan, isusulat ko ito sa kanilang mga puso. I will write it on their hearts. Ito yung sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 3, verse 3, kung bakit higit na nakahihigit yung new covenant. Because we have the law of God written in our hearts. Nakasulat, nakaukit sa puso natin. Sa bagong tipan, ipinangako ng Diyos na bibigyan niya tayo ng bagong puso para masunod natin yung mga utos ng Diyos. Ezekiel 36, verse 26. At na kanino yung katuparan ng new covenant na yun? Kay Kristo. Do you remember yung Last Supper? May observe natin mamaya yung Lord's Supper. Na sinabi ni Christ sa mga disciples niya, this is the new covenant in my blood. The new covenant in my blood. Nung tumanak ang dugo ni Kristo sa krus, tinupad niya yung new covenant. Napasa atin yung mga promises ng new covenant. When we put our faith in Christ, tinanggap natin yung Holy Spirit na siyang tumutulong sa atin para makasunod sa lahat ng mga utos ng Diyos. So if we are in Christ, we are the new covenant people of God. And be amazed. Maraming nangingibabaw sa atin yung mga relationship problems. Mag-asawa, magulang sa anak, o sa binan, o conflicts sa loob ng church. Pero sa kabila ng mga nangyayari na yon, are we taking time to reflect dun sa reality na we are God's new covenant people? Na sinabi ng Diyos, I will be your God and you shall be my people. And be amazed
sa laki ng puso ng Diyos, na pinili tayo na mahalin, pinili tayo na iligtas, kahit alam niya lahat, yung past, present, at future na mga kataksilan na gagawin natin laban sa Kanya. Minahal pa rin tayo ng Diyos. And if we can just imagine, nag-react tayo pag may nabalitaan tayong kasalanan ng mahal natin sa buhay. Pero na-imagine ba ninyo, paano kung malalaman ninyong lahat ng kasalanan ng asawa ninyo? You will walk away fast. Pero ang Diyos, alam niya lahat. Lahat ng mga nakakadiring kasalanan na ginawa natin. Na walang nakakakita sa atin. He still loves us. He still forgives us. He gave His Son for us. And He will never turn away. Yun yung new covenant. Diba sabi niya sa Jeremiah 32, verse 14, I will not turn from doing good to them. I will rejoice in doing good with all my heart and with all my soul. Yan yung pangako ng Diyos sa atin. And dito sa last part, na Exodus 34, verses 29 to 35, nagkaroon yung Israel ng bahagyang preview of greater things to come. Na makikita dito yung sa nangyari, ito na. Ito na yung restoration of God's favor for His people para sa Israel. So ano nangyari? Pagbaba ni Moises mula sa bundok, dala-dala niya yung 2 tapyas ng bato, sinulatan ng Diyos, wala siyang kamalay-malay. Sabi sa verse 29 na nagniningning pala yung kanyang mukha. Hindi dahil sa pawis, sa haba ng biyahe niya, at bigat ng bato na dala-dala niya, kundi na sabi sa verse 29, dahil nakipagtagpo siya sa Diyos, dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. So nakita siya ni Aaron, ng mga Israelita, anong reaction nila? Natakot sila. Ayaw nilang lumapit kay Moses. Bakit? Possibly, yung nagniningning na mukha ni Moses ay nag-i-indicate na ang presensya ng Diyos nasa kanya, ang otoridad ng Diyos ay nasa kanya, so better be careful. Pero sabi ni Moses, yung presensya ng Diyos na yun ay also a sign of God's favor, grace, forgiveness sa kanila. So, huwag kayong matakot na lumapit. So, lumapit yung mga Israelita, and then, sa verse 32, kinausap sila ni Moses, sinabi niya yung mga utos na bigay ni Yahweh. Pagkatapos, nagtalukbong siya. Nagsuot siya ng veil. Para saan yung veil na suot-suot niya? Sabi ng isang commentator, probably to symbolize, naalala niyo yung veil na ilalagay sa loob ng tabernacle na nagsasara doon sa most holy place na we don't have access doon sa glorious presence of God. So kaya may veil. Pero pag makikipag-usap ulit si Moses sa Diyos, tatanggalin niya yung veil. Pero paglabas niya, isusuot niya ulit yung veil. So malamang hindi lang ito ilang beses nangyari. Maybe throughout their journey sa disyerto. Susunod niya yung veil, natanggalin niya yung veil. Ano yung point? Nung nagniningning na mukha ni Moises, to give them assurance. Sabi ng Diyos, sasamahan mo kayo. My presence will go with you. Ito yung proof. My presence will go with you. Sasamahan ko kayo hindi para patayin kayo sa disyerto. Although iba sa kanila mamamatay dahil sa unbelief at katigasan ng ulo nila. But the presence of God will go with them. Yung gracious presence ni God, yung merciful presence ni God, yung forgiving presence ni God, yung generous presence ni God, yung kind presence ni God, ang sasama sa kanila. Hindi nagbabago ang Diyos. Meron pa rin hindi nagbabago sa mga Israelita. Yung kalagayan ng puso nila. Yung matigas na puso ng tao. Kaya, pagdating mo sa 2 Corinthians 3, si Paul nag-reflect dito sa Exodus 34. At sinabi niya na, yung new covenant na meron tayo ngayon ay higit na superior doon sa old covenant na meron ng Diyos sa Israel. The new covenant is more superior because of Christ.
na ang Espiritu ng Diyos ang nagsulat ng kalooban ng Diyos sa puso natin, hindi sa tapyas ng bato. Verse 3. Verse 6, ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. And then, sabi ni Paul, when you're reflecting sa Exodus 34, tapos nakikita ng mga Israelita yung glory ng Diyos sa mukha ni Moises, at yung New Covenant is much better kaysa sa Old Covenant. So sabi niya, yung New Covenant has much greater glory kaysa dito sa na-experience nila Moises. Yung Old Covenant ay ministry of condemnation. Ang New Covenant ay ministry of righteousness. Verse 9. Yung Old Covenant ay pansamantala lang. Yung New Covenant ay permanent. Verses 10 to 11. Ano ulit ibig sabihin ng glory? Bigat. Weightiness. At kung ito yung weightiness o yung bigat ng New Covenant, and you are in Christ, and you are a part of this, ng New Covenant, sinasabi ni Paul, sabi niya sa verse 4, ito yung confidence na meron tayo. Ito yung pambihirang kumpiyansa na kailangan natin sa pagharap sa buhay, kahit gaano kahirap yung maranasan natin sa araw-araw. May mga panahon na parang ubos na yung lakas mo. Parang hindi mo na alam kung paano ka magpapatuloy. And sabi ni Paul sa verse 5, naranasan din niya yun. Who is sufficient sa mga bagay na ito? But our sufficiency is from God. Ang kasapatan natin ay na kay Kristo. Yung hope natin, yung lakas ng loob natin, dito nakaangkla sa mga promises ng Diyos sa New Covenant. So, yun ay kung ikaw ay na kay Kristo. Pero kung ikaw ay wala kay Kristo, katulad ka pa rin ng mga Israelita hanggang ngayon. Sabi niya sa verse 14 ng 2 Corinthians 3, dahil sa katigasan ng puso nila, mayroon pa ring veil sa puso nila. Every time narinig nila yung scripture, hindi nila nakikita si Kristo. Hindi nila nakikita yung kagandahan ni Kristo. And some of you, hanggang ngayon, mayroon pa ring talukbong yung mata ninyo, yung puso ninyo. You're just bored kapag naririnig mo yung salita ng Diyos. And so I pray that the light of the Holy Spirit will so shine upon us para mabuksan yung mata natin, para makita natin yung kaningningan ng kaliwanagan ni Kristo. At kapag nakita natin si Kristo, nawala na yung talukbong sa mga mata natin. We turn to the Lord in faith. Sabi din yun ni Paul sa verses 14 to 16. At kapag nawala yung talukbong na yun, nakita natin yung kagandahan ni Kristo, it will change everything sa buhay natin. And that's not an exaggeration. It will change everything. So yung question for each one of us, nakikita mo ba yung liwanag ng mukha ni Kristo kapag ipinapangaral ang mabuting balita, ang mabuting salita ng Diyos sa atin? Every Sunday, every time we open the Word of God, do you put your trust in Christ? Kung oo, nakikita ba sa pagmumukha natin yung liwanag ni Kristo? Some of you, merong ibang bigat yung mukha ninyo. Hindi yung bigat ng glory ng Panginoon, but yung bigat ng kasalanan na dala-dala ninyo ngayon. O yung bigat ng sakit na dinaranas ninyo ngayon. Paano magbabago yung lahat ng yon? 2 Corinthians 3:18. One of my favorite verses tungkol sa Christian life. Sabi ni Paul, and we all, tayong mga nakikristo, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image, from one degree of glory to another. From glory to glory. And this comes from the Lord, who is the Spirit. So kapag ikaw ay face-to-face, mukhaan,
tinititigan ang kagandahan ni Kristo, mag-iiba yung mukha mo. May iba yung makikita ng mga tao sa'yo. Pero kung laging nasa harap mo, yung mga problema na inisip mo, yung mga kasalanan na hindi mo binibitawan, o yung sarili mo, sa attempt mo na ayusin ang lahat sa buhay mo para maging katanggap-tanggap sa Diyos, mananatiling mabigat yung mukha mo. But when we see Jesus face to face in the preaching of the gospel, it will change everything. Pag-uwi mo sa bahay, sa pagharap mo sa asawa mo, sa pakipag-usap mo sa anak mo, kapag nasa lubong mo yung may utang sa'yo, kapag nakaharap mo yung gumawa ng malaking kasalanan sa'yo, anong klaseng mukha yung makikita nila sa atin? Nagliliwanag ba si Kristo sa buhay natin? Let's pray. Our Father in heaven, thank you for showing Jesus to us. Thank you for showing the greater glory of the new covenant for us. Praying, Father, sa lahat ng narito, sa mga bata, sa mga anak namin, sa mga kaibigan namin, na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita yung liwanag ng kagandahan ni Kristo. That He alone satisfies. That He alone saves. Praying, Father, for the Holy Spirit just to open their eyes para makita po nila yung nakikita namin. And for all of us who are in Christ, tulungan mo kami na palaging tumingin kay Kristo to keep beholding the glory of the Lord in the gospel. And as we partake the Lord's Supper ngayon, naway makita namin, mahawakan namin, matikman namin ang walang hanggang kabutihan ninyo para sa amin. And once we have tasted and seen the goodness of the Lord in Christ, naway patuloy na gawin mo yung pagbabago sa isip namin, sa puso namin, at sa buong buhay namin. For the glory of your name, this is our prayer. In Jesus' name, amen.